Niyo po sa mangilan-ngilang vloggers na may pasabog na pwedeng isiwalat si Attorney Vic Rodriguez against sa pusa at sa ahas. No? Siyempre, yung mga lihim ng pusa, alam ni Attorney Vic, matagal niyang nakasama since 2016. Kung naaalala nyo, yung mga recount protest laban kay BFF Lenlen ko. Shoutout sa aking ate in Anemica, thank you. Hold on. Alright. Anyway, you know who you are, ate, from Anemica. Ayan. So, matagal na nakasama, 'di ba, nung recount protest palaban kay BFF Lenlen, Lenny Lugs, ay magkakasama na silang nilalabanan si Lenlen, 'di ba? So maraming, yun ng isang araw mo lang makasama ang isang tao, marami nang malalaman ng kung talagang marites ang isang tao, marami siyang malalaman. Yung mga hand gestures mo, yung mannerism mo, lahat 'yan, no? Eye movement, ganyan, gestures, lahat na. Kapag very observant ang isang tao, kahit hindi mo kaibigan, makasama mo lang ng kahit kaunting minuto para makikilatis ka na kaagad. How much more yung nakasama mo ng 6, 7 years mahigit, right? Maybe more than 6 years. Kasi syempre, sa recount na yan, hanggang sa tumakbo ulit yung pusa sa bubungan. Tumakbo yung pusa sa bubungan. Nung tumakbo yung pusa, kasama pa rin ni Attorney Vic, 'di ba, hanggang sa magtagumpay. Abay, nung nagsaksid ang pusa, kinalimutan na si Attorney Vic. Anong klaseng kaibigan 'yan? Sa hirap at ginawa, ang totoong magkakaibigan, sa hirap at ginawa, magkasama. Ay, sa hirap lang kasama si Attorney Vic. Nung guminhawa, sinipa na si Attorney Vic. O kaya siguro sinipa si Attorney Vic kasi nasapok sa mata yung isa. Na-block ayan ng gayon sa eroplano, narinig natin. So ayun nga po, marami daw pasabog na pwedeng isiwala si Attorney Vic laban sa pusa. Pwede po talagang totoo yan. Pero I'm gonna give you a heads up na sa opinion ko, at opinion ko lang naman to, hindi niya to magagawa. May mahahawakan sa leeg si Attorney Vic ng malilingkis sa leeg si Attorney Vic ng ahas. Mamaya ako ipapaliwanag. So, puntahan muna natin yung post ni Attorney Vic. Ayan. Di ba nung kamakailan nagpa-interview si Pangulong Duterte? Siyempre, merong program si Pangulong Duterte with Pastor Quiboloy, Attorney Quiboloy tuloy. Pastor Quiboloy, di ba? At sinabi nga po niya doon na dapat daw ino-audit ang opisina ni Tamba or ang kabuuang kongreso, di ba? As a whole. Dapat ino-audit kasi pera ng taong bayan yan. Dapat naman po talaga karapatan nating tanungin at makita, thank you Renzi, kung paano ginagastos ang pera ng taong bayan, yung mga buwis-buwis natin. O, ano na naman, may bagong programa na naman daw si Tamba, di ba? Na bida-bida daw si Tamba, bilis-bilis daw na namigay ng kalahating milyon sa mga namatay sa gera dyan sa Israel laban sa mga Palestinians. Hamas, magbibigay daw siya ng kalahating milyon, personal pera daw niya. Naniniwala kay personal niyang pera yon? Hello, General Makana, shout out po. Personal niyang pera, yung kalahating milyon ibibigay niya o pera ng taong bayan? At saka yung kanyang pledge sa Harvard na $2 million. Dollars, mga ate ko, dollars. Hindi pesos, $2 million for Harvard. Dahil nga po, pag-aaralan na ipapasok sa curriculum ng Harvard ang Filipino language. Ibig sabihin, pag-aaralan ang wikang Filipino or ang Tagalog. Marunong ka na bang mag-Tagalog? Yes, marunong na ako. Pag-aaralan sa Harvard, so parang, di ba, dahil siguro sa kasiyahan ni Tamba, magdodonate siya sa Harvard ng $2 million. Wow, hindi niya tinanggi Sabi niya, mag-adhere daw siya sa secrecy thingy or discretion ng Harvard, no? Na hindi naman dapat ma-disclose yung donation doon, blah blah. Hindi niya tinanggi. Wala akong ganyan. Hindi ako nagpe-pledge ng ganyan. 'Di ba dapat ganoon? Why hindi niya tinanggi? So magbibigay siya ng milyon-milyong dolyar sa Anemica na napakayamang bansa. Tapos dito sa Pilipinas, 5 kilong bigas. Ang galing. Anyway, ito ang sabi ni Attorney Vic, baka mapalayo na naman tayo. Full and transparent audit now. So baka mamaya
binawasan ang budget ng House of Representatives at binigay sa Harvard, ganun ba yun? Dapat makita po talaga ng taong bayan yung auditing. Kasama ako sa pagtindig ni dating Pangulong Duterte at panawagan sa lahat ng Pilipino na kalampagin ang Commission on Audit. Kulitin, kumbaga, i-pressure ang COA na magsagawa ng buo, patas, bukas at makatotohanang audit kung paano ginastos ang pera na nagmula sa kaban ng ating bansa. Simulan ang pag-audit sa tanggapan ng House. Pinangalanan talaga! Ang tanong, binara ni Tamba ang post ni Attorney Vic? Crickets. Sino ang bumabara kay Attorney Vic at kay Miss Sas? Ensaymada vloggers. Gigil na gigil sila. No? Mouthpiece ng China daw si Sas. Pro-China daw si Sas. Hindi daw dapat pagkatiwalaan si Sas. At lahat ng bumabatikos sa Pangulo, katulad ni Attorney Vic ngayon, bumabatikos na, di ba? And wag daw suportahan si VP. Ang aga ng mga ensaymada vloggers, mamuliti ka mga atat kuya. Wag daw suportahan si VP Sara sa susunod na eleksyon dahil si VP Sara daw ay tuta ng China. Nagpost ako kanina yan sa Facebook. Tuta daw ng China si VP Sara. Huwag ko na lang pangalanan yung ensaymada vlogger na yun. Kakilala ko naman, wala namang masamang tinapa yun sa akin. Pero Diyos ko po, by the looks of it, yung pagtatalak ng mga, galit na galit din kay Pangulong Duterte yung ensaymada vlogger. Ang tawag kay Tatay Digong ay Dotae. Pasintabi sa kumakain. Dotae or Maudigs. Parang sinasabi nila si Tatay Digong ay ano, si Mao Zedong ng, di ba, Mao nga daw makakaliwa or komunista. Komunista daw si Pangulong Duterte. or basta hindi nilalait nila si PRRD. Diyos ko po, no? Sabi nga sabi ko, wait. Kung ikaw ay pro BBM na vlogger, kasi ang mga ensaymada ay pro BBM, bakit galit na galit ka kay Tatay Digong? Ay kapag one time na pumunta si Tatay Digong sa, di rin maintindihan itong mga ensaymada eh. One time pumunta si Tatay Digong sa palasyo, nakipag-usap kay PBBM, tuwang-tuwa kayo. Sabi nyo, hindi naman anti-Marcos si PRRD. O ganun-ganun. Tapos ngayon, ano na mga padak nyo, winawalang hiya si Tatay. No? Mga ingrato tong mga ensaymada vloggers. Alam nyo, habang nakikinig ako sa mga vlogs, pinagtatsagaan ko. Kasi 'di ba, kailangan ko namang pakinggan yung kabilang panig kung ano yung take nila dito nga po sa pagsasalita ni Tatay Digong at pati sa confidential funds ni VP Sara. Ito nga po, kaya gusto nga ni Attorney Vic na ma-audit yung Kongreso ay dahil nga po 'di ba, pinupulaan, sinisiraan si VP Sara na ginastos, winaldas ang pera ng 2022, yung confidential funds na binigay ng opisina ni Papshi. Hindi nila binabati ko si Papshi. Hindi nila binabati ko si President Marcos Jr. ng mga ensaymada vloggers. Doon galing yung 150 million binigay kay VP Sara patapos na yung taon. Ay dapat po talagang gastusin yun kay 11 days, kay 1 day. 'Di ba? At madali namang gastusin ng ganyang kalaking pera kung maraming paglalaanan, lalo DepEd, right? Mga satellite offices halimbawa na balak ng ating pangalawang Pangulo. So, yun, balak nilang i-audit yung paggastos ni VP Sara, 'di ba? Kung paano winaldas daw ang pera, tapos ngayon nananawagan tayo ng auditing. Galit na galit ang mga ensaymada at ng mga Marcos loyalist na pinipersonal daw si Tamba. Hindi personal si Tamba, kayo nanguna dyan binabalik lang namin sa inyo. Audit si VP Sara, audit din kayo. Bakit ang pangalawang Pangulo lang ang i-audit? Ba't hindi pwedeng i-audit ang Speaker of the House? Diba? Simulan na pag-audit sa tanggapan. Hands off on public funds. Grabe po kasi kawaldas. At yan po yung message ni PRRD, ba nagpa-interview kay Pastor Quiboloy. Grabe daw kawaldas ang Speaker of the House. At sabi pa ni Pangulong Duterte, talagang balak niya tumakbo, pero nakausap ko yan ng personal. Sabi ni PRRD, gustong gusto niya maging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni PRRD, go, ikaw na maging Pangulo, pero dapat audited lahat ng gastos ng kung maging Pangulo daw si Tamba. Dapat audited raw yung gastos ng opisina ng presidente. Kasi di ba nangangarap maging presidente si Tamba? Okay lang, sabi ni PRD, ikaw na Pangulo, ikaw na. Basta audited lang ang gastos ng opisina mo. At lahat ng ginagastos ng mga departamento dapat audited, kita ng taong bayan.
Ang tanong, kayang i-promise yan ni Tamba? Hindi nga na-imik si Tamba hanggang ngayon. Oh, eto umimik si Attorney Vic Rodriguez. So ito yung post niya, and then nag-react nga po ang ating ang ilang mga vloggers na alam siguro ang mga hawak na lihim din ni Attorney Vic. So ang sabi daw po nila ay maraming alam na lihim si Attorney Vic ng Kuting. Maraming lihim si Kuting na alam nito. So sabi ko nga po, ano yung mga lihim ng Kuting na alam niya? At alam din nga raw ni PRRD, di ba? Sabi ng Queen Ball Jaquera. So si PRRD dati umimik, may presidential ball na nagkukukaina or gumagamit ng pulveron na mamahalin. Wala naman siyang pinangalanan, pero mukhang may intel si PRRD. Presidente siya noon eh. Last year niya yung sinabi, during campaign seasons, bago mag-eleksyon, sinabi ni PRRD, wala akong sasuportahan, hindi ako bilib sa tumatakbo. Meron dyan, weak, spoiled. Pinangalanan niya yung weak at saka spoiled. Sabi niya, meron dyan nagkukukaina. Hindi naman niya pinangalanan. Malay natin kung ang aking BFF na si Lenlen nagkukukaina rin, di ba? Pero so far, hindi tuyot si Lenlen eh, di ba? Hindi tuyot si Lenlen. Freshness ang aking BFF Lenlen. Oh, na nagbabalak yatang tumakbo sa 2025 bilang senadora. Hi Lenlen, miss you. So speaking of Lenlen at kalaban naman ni Lenlen si Kuting, 'di ba? Simula ng 2016 hanggang nung nakaraang elections. Sabi ko nga, hindi matinding banta sa isang tao ang kanyang kaaway. Ang magiging matinding banta ng isang tao ay ang kanyang sariling kaibigan, or lalong-lalo na yung pinakamalapit niyang kaibigan, no? 'Di ba ganoon 'yon? Pag nag-away ang mag-best friend, minsan ang tagal magbatian eh. Tama ba mga ate at kuya? Kasi nga, 'di ba, nag-invest ka ng emotions, shinare mo yung lahat ng secrets mo sa pinakamalapit mong kaibigan, and then eventually masisira din pala yung pagkakaibigan, mag-aaway kayo, magkakatampuhan, minsan yung tampuhan lumalala, 'di ba? Madali namang anong term ang ginagamit? Madali namang nami-mend, no, ang mga broken friendships. Madali namang nagkakaayos. Pero syempre minsan mahirap kalimutan kapag matindi yung cause ng damage. Tsaka kapag hindi lang naman to oras mo ilalaan mo sa pinakamalapit mong kaibigan, 'di ba? Yung emotions mo, yung feelings mo, mga pinakatatagong lihim mo, kahit nga hindi mo i-share, 'di ba? Kahit na basta't kasama mo lang, malalaman ang mga tinatago mong lihim. Kaya ang may pinakamatinding pwedeng ikapanira ng isang tao ay ang kanyang kaibigan. 'Di ba? Ganun 'yon. Lahat ng baho mo sa kasingit-singitan, sa talampakan, alam ng kaibigan mo. So, ano ang mga alam ni Attorney Vic? Aware ba siya sa pulveron? Kasi aware ang dating Pangulo sa pulveron. Maybe. Baka mamaya, hindi lang si Miss Maharlika ang may mga puting ahas. For sure, si Attorney Vic may mga puting ahas din ito. Nga pala, may mga nag-alala na sa pagkikita ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Pangulong Duterte sa Hong Kong. Naalala nyo, nag-meet si PRRD at saka si Attorney Vic Rodriguez sa Hong Kong, at kasama pa yung ilang mga kilalang opisyal ng Pilipinas na wala na ngayon sa posisyon. Kasi syempre, pag natapos ang term ng isang Pangulo, pati yung kanyang mga appointees, dapat na ring i-vacate yung office, di ba? Tsaka yun yung in-advise ni Pangulong Duterte. June 30 last year, bago magtanghali, iwanan nyo ang inyong mga opisina. Di ba ganun yun? Huwag tayong kapit-tuko sa pwesto. Tapos na ang termino ko, tapos na rin kayo. O kaya antayin nyo na mapaltan kayo. Siyempre, wag kayo umasa na i-retain kayo, kasi ang i-appoint ng susunod na Pangulo yung mga taong pinagkakatiwalaan niya. At ang alam natin, si Attorney Vic, isa sa mga taong pinagkatiwalaan dati ng Pangulo ngayon. Pero, hindi na. So, bakit nga ba nasipa si Attorney Vic? Dahil nga po sa paninira ito ni alam ko si Tuning at saka si Taning, right? Ang sabi ni Tuning at Taning noon, lalo na si Taning, sabi niya matanggal lang sa pwesto, maalis lang yan sa pwesto si Attorney Vic, matatanggal ang problema ngayon matatanggal daw yung mga maaagang problema ng Marcos administration, Marcos Jr. administration. So tinanggal si Attorney Vic dahil din sa issue nung nag-appoint daw ng kamag-anak, right? Sa Sugar Regulatory thingy. Sugar Regulatory Authority ba yon? Something, basta SRA, patungkol sa sukal, kung ano man yun. In-appoint yung Pastrana, right? Yung kamag-anak ba niya yon?
And then hindi natuloy kasi nga naharang din. Tapos sinipa pa ito. Kasi conflict of interest daw. O yung pinalit doon sa posisyon na kung saan nag-appoint si Attorney Vic ng kamag-anak. O di mas malala ang problema ngayon. Kasi sabi nga po ni Queen Bojaquera, yung pumalit sa taong ilalagay sana ni Attorney Vic sa pwestong yon ay nakabili na daw ng 4 na bonggang-bonggang mansion na mala Beverly Hills Mansion. What? Kung totoo man po yan, can you confirm ha yung appointee ngayon ng pusa or maybe ng sawa na meron ka daw 4 na mansion, milyon-milyong halaga na mala Beverly Hills Mansion? Diyos ko, kung Beverly Hills Mansion, di mga ano yan, mga tipong mga tig $30 million na bahay yan. So times 30. What? Bilyones na halaga ng bahay? 4 pa? Kasi yung 30 million, multiply mo sa 50 pesos or 54 pesos. Diba? $1 kasi is equals to 57 na nga yata ngayon. So, kung $30 million yung bahay, kasi million-million ang halaga ng mga Beverly Hills Mansion o multiply mo pa sa peso yun. Ay, billion yun. Billion halaga ng bahay. Lentek, ano yun? May mga gold leafing, mga paginto. Bonggang-bonggang bahay. So, parang ang pinararating ni Queen Bojaquera, ang ipinalit sa i-appoint sana ni Attorney Vic dun sa SRA, ay mas malala kung magkamkam. Parang ganun yung sinasabi ni Miss Marlica Bojaquera. So, mas malala kung tutuusin, di ba? May prejudice na kaagad porque kamag-anak niya yung i-appoint, ganun, ay may conflict of interest daw kasi yung negosyo noon ay magiging, di ba? May negosyo daw yun na related doon sa SRA or ganon. So baka mamaya maimpluwensyahan niya yung mga bidding lahat na. So yun na nga, medyo maano yung malabok na kwento. Pero ang point nga dyan, nasipa si Attorney Vic. So although inalis siya as executive secretary, i-appoint naman siya according to Mike Abe, i-appoint naman siya ni Pusa sa ibang posisyon. At napirmahan na nga daw yung kanyang appointment sa another position. Parang something din, parang chief executive, parang ganun din naman, parang nasa loob pa rin ng bahay dyan sa Ilog Pasig ang magiging opisina ni Attorney Vic. Kaso mo oo, bigla ko naalala. Sabi daw po, may mga gustong ma-appoint. Nung siya pa ang ES ni Pusa, may mga gustong ma-appoint yung babaeng makapangyarihan. Hindi, di ba mabagal nga noon yung appointing or yung pag-a-appoint nung, di ba mabagal. Ang tagal malagyan ng, halimbawa yung secretary ng Department of Health, ang tagal, hanggang ngayon wala pa yata. Basta ganoon, matagal maglagay ng tao. So siguro nire-repaso ni Attorney Vic, di ba? Yung mga ina-appoint, repasong bonggang-bongga. Ay may mga gusto nang ma-appoint yung makapangyarihang babae. Ay hindi ina-appoint nito. Kaya ginawa nila ng paraan with the help of Taning, right? Si Taning na pokla. Siniraan to hanggang eventually matanggal. So ang sabi nga po ni Queen Bojaquera, in-appoint naman daw to sa ibang posisyon at napirmahan na nga daw po nasapok daw sa mata yung kung sino man. At hindi na lang daw binigyan ng pangalawang pwesto. At dahil nawala sa piling ng Pusa si Attorney Vic na mayagpag ang daga. Daga? Mukhang daga yung makapangyarihang babae. Talaga naman, di ba? Nagkahetot nung nawala sa tingin ko nung nawala si Attorney Vic sa piling ng Pusa. Hindi man halata pero nagulo, right? Ang diskarte ng Pusa na iba. Kasi mukhang hindi si Pusa ang nasusunod, kundi yung mukhang daga. Sabi po, maraming alam si Attorney Vic. So maybe yung mga pulveron video or maybe yung pakikipag-usap sa Smart is Magic. Baka alam niya, imposible hindi niya alam. Nalaman nga ni Attorney Glenn Chung yung pakikipag-usap sa Smart Magic. Ito pa kaya, 'di ba? And also yung evidence naman po, hindi naman kailangan na na tangible na hawakan, nasa video, nasa picture, nasa papel, 'di ba? Hindi naman ganoon ang ebidensya. Pwede rin pong ebidensya ay tao, 'di ba, yung statement. So katulad ni Attorney Glenn Chung, yung witness sa pagbabawal sa Smart Magic na gamitin ulit sa mga susunod na election,
si Attorney Glenn Chong ay actually ebidensya rin panlaban doon sa pagiging mandaraya ng Smart Magic. Attorney Vic, pag nag-testify ito, pag nagbigay na kanyang sworn affidavit, he will be a witness, siya ay magiging ebidensya din laban sa aligasyon, kung magkakaroon ng aligasyon na kinausap ang Smart Magic in favor of, alam nyo na, di ba? In favor of that feline. Pero ang sabi ko nga po sa inyo, sa opinion ko, yes, marami siyang hawak. Ang tanong, kaya niyang ibulgar? Kaya niyang ilantad? Kasi napaka-powerful ng malaki ang tiyan. Kung naaalala nyo, ang sabi nga po, hindi daw yung nagpategi kay Percy Lapid, hindi daw yun sino ang inaakusahan? Si Bantag, right? Si Bantag ba? Si Bantag yung inaakusahan na nagpategi kay Percy Lapid. And then si Pangulong Duterte daw yung parang utak ng pagpapategi kay Percy Lapid. Kinokone kay PRRD Si Saba Queen, ganun niya inaano yun ganun mag-react si Saba Queen. Ang utak ng pagtegi kay Percy Lapid, si Duterte. Ganun. Kasi si Percy Lapid, pinklawan yun na journalist na bumabatikos kay PRRD dati. At saka si Bantag, yes, sabi ni Ate Gemaline. Si Bantag, binulgar daw na di ba, na umikot pa daw si Percy Lapid doon sa subdivision sa Laguna, Santa Rosa yata. At tiningnan daw yung bahay ni Bantag na malaking bahay daw, ganon. Nagkuha ng video. Pero actually si Percy Lapid, binatikos din niya si Anes, si malaki ang tiyan, bago siya tinegi. Binatikos din niya si Tambakulaw, yung taga Cavite na madumi ang balat, na ang anak ay nahulihan ng, alam niyo na, ng dahon. Pero nakalaya. Ang galing. Wow, powerful. Ang alam ko, pag nahuhulihan ka ng mga illegal na ganyan, walang piyansa, bakit nakalaya ang Junakis ni Tambakulaw? So, ang sabi, yan si Tambakulaw, si malaki ang tiyan, yan talaga ang utak sa pagpapategi kay Percy Lapid. Para gumawa ng chilling effect daw sa media. Tingnan niyo, ang media ang bait ngayon. Tama ba? Bait ang media ngayon. Takot silang ma-persified. Right? So, kung kaya ng mga makakapangyarihang nila lang magpa-persify at magpa-demonize, naririnig nyo, di ba? Kung kaya magpa-chugi-chuchu, ano mangyayari kay Attorney Vic? Di ba? Anyway, kung magaling siya magtago, pwede siyang mag-reveal, katulad ni Teves, di ba? Kung magaling siya si Attorney Vic magtago, pwede siya mag-reveal ng mga nalalaman niya. But according po sa puting langgam nung nakausap namin ng aking kapatid na si Nikita, at siguro alam din to ng kapatid kong si Nikita kasi kabaro ng kapatid ko si Attorney Vic, 'di ba? Pareho silang abogado. Sabi ng puting langgam, ang pamilya daw ni Attorney Vic Rodriguez ay abogado ng mga angkan na pusa. Ang kanyang mga pinsan, ganyan, kapatid, tiyuhin, tiyahin. Basta yung relatives daw ang pamilya daw ni na Attorney Vic ay pamilya ng mga lawyers. At yung kanyang mga kamag-anak ay mga lawyers naman ng iba pang kamag-anak ni Kuting. So, sa bagay na yan, baka hawak sa liig si Attorney Vic. Nagsiserve pa rin sa mga kamag-anak ni Kuting, sa mga pinsan siguro. And even sa nanay ni Kuting, ang alam ko nagsiserve pa rin yung kamag-anakan ni Attorney Vic sa pamilya ng Nina Kuting. So, kung ano man ang nalalaman ni Attorney Vic, at saka sa tingin ko sa personalidad naman ito, hindi talaga mukhang hindi siya warla abogado, pero mukhang maamo diba? Hindi siya yung tipong abogado na makikipagbardagulan. Soft-spoken ni si Attorney Vic. At kung yung ilan sa kanyang mga kamag-anak ay nagsiserve pa rin sa ibang kamag-anak ni Kuting, hindi niya kayang i-reveal ang mga lihim ng pusa at ahas. Mapapahamak ang kanyang mga kamag-anak. Ito ay opinion ko lang base sa kinuwento sa amin, ng puting langgam. 'Di ba? Kung ikaw mag-isa, okay, wala kang katatakutan, no? Pero kung hawak ang pamilya mo, good luck. Hawak namin ang buhay ng anak mo, pamilya mo, wala namin niya.
Well, ano sa tingin nyo? Maglalakas loob si Attorney Vic na i-reveal kung ano ang kanyang nalalaman para sa taong bayan? Or mas pipiliin niyang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang kamag-anakan laban sa pamandag ng sawa? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.